Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalad ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dalinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. O lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian, ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan,
upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang pagkakataon ni David na tapusin na ang buhay ni Haring Saul. Ayaw ni David na saktan ang sinumang hinirang at pinahirapan ng langis ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama ang 3,000 pilingkawal na Israelita, upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinapasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin niyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag
lahat kong kasalanay, siyang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin ni San Pablo ang teolohiya ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahambing sa unang Adan na makalupa at sa ikalawang Adan na makalangit, na siya ring magbubunsod sa Diyos upang tayo ay kaawaan niya. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang bigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa. Darating ang araw na matutulad din tayo sa nangagaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahahayag sa atin ang aral ni Jesus
tungkol sa pag-ibig sa mga kaaway. Kabanalan ang umibig sa kaaway na siya ring magbubunsod sa atin upang kaawan tayo ng Diyos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoos sa inyo. Pagpalain nyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, irapop rin ang kabila. Kapag inagawang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ng bawat nangingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang hihintayin ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung pahiramin lamang ninyo ay ang mga tao inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asa ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpalang tatamoy ninyo at kayo magiging maanak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mahaging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Saan hahantong ang bawat pagkakamali, pananakit, kung ito ay susuklian natin ng ganti? Saan mauwi kung bawat nakagawa ng pagkakasala sa atin, nakapanakit, ay hindi na lamang natin papansinin at lalayuan na lamang natin. Yan mga kapatid, ang madalas nating pamamaraan sa mga ganyang sitwasyon. Ngayong kapitong linggo sa karaniwang panahon, ang ebanghelyo natin, ito siguro may tuturing natin pinakamahirap na aral na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at sa buong simbahan. Paano nga ba natin pakikitunguhan ang kaaway, ang mga nakagawa ng pagkakamali, ang mga umaapi sa atin? Mahirap kung titingnan natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Kung nabiglaman yung mga nakikinig sa Kanya noong panahong iyon,
siguro tayo po mas nabigla sa mga paanyaya at panawagan ng ating Panginoon. Kasi siguro human nature na natin na kapag tayo ay sinaktan, mananakit din tayo. Kapag tayo ay chinismis, ichismis rin natin. Ngayon nga, gamit pang social media, pa-blind item ka na lamang. Pero yung blind item mo, alam mong patama mo doon sa kaaway o nakasamaan natin ng loob. Pero sa dinami-dami ng mga sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, 3 bagay ang nais ko pagtunan natin ng pansin kung paano natin haharapin ang mga ganitong sitwasyon at ang ganitong uri ng mga tao. Kasi posibleng araw-araw maka-encounter tayo ng ganitong sitwasyon. Maging sa bahay, sa ating pamayanan, sa simbahan, maging sa trabaho. May mga tao ma-encounter tayo na maring makasamaan na natin ng loob, maring makapanakit sa atin. Ano yung una? Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ganito po, ang susi sa pag-unawa natin sa mga tao na nakagawa sa atin ng pagkakamali, na nakasakit sa atin ay ito. Yung bang ilagay natin na ang ating sarili sa kanilang sitwasyon. Ilagay natin ating sarili sa kanilang sitwasyon. Kung sila yung nagkamali, kung sila yung nagkulang, kung sila yung nakapanakit, ilagay natin ating sarili sa kanilang sitwasyon. Halimbawa, kung tayo nakasakit, kung tayo nagkulang, kung tayo nagkamali sa ating kapwa, ano nanaisin natin mula sa kanila? Anong nanaisin natin mula sa kanila? Anong hihingin natin mula sa kanila? Hindi ba pangunawa? Hindi ba panibagong pagkakataon? Hindi ba pagpapatawad? Yun ang hihingin natin sa kanila. Yun ang hihilingin natin sa kanila. Yun yung nanaisin natin mula sa kanila na ibigay sa atin. Ngayon, kung yun ang nanaisin natin, maunawaan natin na sa ganitong sitwasyon, ito rin ang dapat na ibigay, ipagkaloob, at hindi natin dapat ipagdamot. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kaaway at gawan sila ng mabuti. Paglilinaw lamang po, yung pagsabing pag-ibig sa kaaway, hindi ito katulad ng pag-ibig natin sa ating magulang, sa inyong asawa, magkakapatid, magkakaibigan, magkakapitbahay. Dahil ang pag-ibig na sinasabi dito ng Panginoon na hindi tumutukoy sa damdamin, kundi yung pag-ibig na sinasabi dito ng Panginoon ay yung kapasyahan natin, yung desisyon natin na na mahalin din, na patuloy silang mahalin. Hindi ito tumutukoy sa damdamin, kundi ito'y sa kapasyahan, ito'y sa desisyon natin na mahalin pa rin sila, ibigin pa rin sila, kahit na ang pakiwari natin ay hindi na sila karapat-dapat o mahirap na itong gawin. Ngayon, malapit na naman eleksyon. Alabas na naman ang mga sa loob ng mga Pilipino na, Pilipinas, bakit ba napakahirap mong mahalin? O mga Pilipino, bakit ba napakahirap mong mahalin? Dahil sa nagiging turnout ng ating mga halalan dito sa ating bansa. Pero obserbahan niyo po, ano yung kasunod na sinabi ng Panginoon na ibigin mo yung kaaway? Ang sinunod niya dito ay gawan ninyo sila ng mabuti. Kapag nung sinabi ng Panginoon na ibigin mo yung kaaway at mahal at gawan mo sila ng mabuti, hindi sinasabi dito ng Panginoon na sige, konsintihin mo sila, hayaan mo siya, wag mo na lamang pansinin. Kundi ano sinasabi dito ng Panginoon? Pinapaalala sa atin na
bilang nagmamahal, anong mabuti nating gawin sa Kanya? Itama siya. Paalalahanan siya. Kasi mas lalo niyang nasasaktan ang kanyang sarili sa kanyang maling ginagawa. Kahit sabihin natin na nasaktan tayo dahil sa kanyang ginawa, ang mabuting pwede nating gawin sa kanya ay itama siya. Maring maging reaksyon niya sa atin ay wala kang pakialam. Magalit siya, mainis siya. Hindi niya pakinggan, hindi niya gawin. Pero ang mahalaga, nagawa natin. Yung dapat na ginagawa natin. Natanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Gawan ng mabuti. Gawan ng mabuti. At panghuli po, maging mahabagin. Sabi nga sa Salmo, maging mahabagin. Iba-ibang imahe ng habag ng Diyos. At isa sa larawan, imahe ng habag ng Diyos ay yung pagtitimpi. Pagtitimpi. Sa ating unang pagbasa sa Aklat ni Samuel, nagkaroon ng pagkakataon na mapatay ni Abisai at ni David si Saul. Pero nyo, nakapasok sila mismo doon sa kampo ni hindi namalayan. Nakarating sila at nakalis, hindi namalayan. Pero ano sabi ni David? Ano sabi ni David? Hindi dapat pagbuhatan ang hinirang ng Diyos. Nagkamali man siya, pero hindi dapat gawa ng masama ang hinirang ng Diyos. Habag, pagtitimpi. Marunong ba tayo magtimpi? Mahaba ba pag sabi natin pagtitimpi, mahaba ba ang pasensya natin? Kasi ganito, obserbahan niyo po sa ating mga Pilipino, pag pinairal na kagad natin yung bugso ng damdamin natin, ano nangyayari? Nangunguyog tayo. Nakikisawsaw tayo. May kuyog, nakikisawsaw. Pagka ganun, lalong lumalala. Lalong lumalala, lalong lumalaki. Pagtitimpi, matuto tayo magtimpi. Sabi nga, we get hold of ourselves. Hindi pwedeng sumabay. Halimbawa sa mga mag-asawa, sino ang madalas magalit sa mag-asawa? Yung lalaki ba yung babae? Sa yung mga mag-asawa, sino madalas magalit? Yung may ang pasensya at pagtitimpi. Halimbawa, nagagalit ang inyong mister. Kayo bang mga misis sasabay sa galit? O hayaan nyo na lang? Hayaan nyo muna. Hamo siyang magsalita. Pagkatapos niya, tsaka karumes ba? Hindi. Hayaan mo muna kasi kung sasabayan nyo yan, wala mangyayari. Pagtitimpi. Matuto magtimpi. Mahirap minsan kasi pag nandun ka sa sitwasyon, parang napakahirap kasi parang tayong bulkan na bigla na lang sasabog. Kapag hindi natin na ilabas. Pero kahit magagawa naman po iyon. Magagawa iyon. Yung nagtitimpi tayo. Kasi hindi tayo nagpapadala doon sa sitwasyon. Hindi tayo nagpapadala doon sa emosyon natin. Mga kapatid, magulo ang mundo. Magulo ang mundo. Kung bakit? Dahil hindi natatapos ang gantihan.
dahil pinaiiral parati ang init ng ulo, ang bugso ng damdamin. Hindi man natin tuluyang mabago ang mundo, pero pwedeng magsimula tayo. Pwede magsimula tayo. Gawin natin sa iba ang nais natin gawin nila sa atin. Mahalin natin sila at gawa ng kabutihan. Kasi di ba, minsan kapag kahit na anong sama mo, kapag patuloy kang ginagawa ng kabutihan, ikaw na mismo gumagawa ng hindi maganda sa kando sa taong iyon, ikaw na mismo makukonsyensya, ikaw na mismo ang makaka-realize, bakit ko ba ginagawa ito sa kanya? Nagiging mabuti pa rin siya sa akin. Parang babalik na lamang sa atin yon. Hindi natin makukonsensya tayo o tayo mismo, matatanong natin sa sarili natin, bakit ko ba patuloy na ginagawa ito samantala siya nagiging mabuti lamang sa akin? At gayon din, yung matutong mahabagin sa pamamagitan ng pagtitimpi. Hindi man natin mabago ang gulo ng mundo, pero kung magagawa natin ito, maging sa ating sarili, masimulan natin ito sa ating sarili, it can bring a difference. Kahit maliit. Kahit maliit. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, subilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariam Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, diringin natin sa Amang mahabagin na turuan tayong mahabag at magpatawad. Ating isamo, Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagkapatawad. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para maging huwaran sa pagmamahal sa kaaway ang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para laging hangarin ng mga bansa ang pagkakaisa at paggalang sa kakayahan ng bawat isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para maging mahabagin at lawakan ang pangunawa ang mga makikitid ng isipan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para mapatawad ng Diyos at buksan ang isipan ng mga umuusig at kaaway
ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para unahin ang kapakanan ng taong bayan at hindi ang sarili ng mga naghahangad manungkulan sa pamahalaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para isa puso ng bawat naririto ang aral na narinig sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para kahabagan ng Panginoon ang mga yumao sa kabila ng kanilang kahinaan at pagkukulang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessin Lian, Jean Liu Calimon, Stephanie Flores, Patricia Valerio at pamilya, para sa natatayang kailingan ni Alexis Santos, Sal Joseph Javier at Joris Bautista. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Apolinar Ligaya Catalig, Benvenido Cabildo, Ella May Ibalio, Ana Romero, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manginao, Edmundo Empuerto, Kurt Nathan Valeriano, Dayan Daria, Gary Laderas at Milagros Laderas. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Marlon, Joven Jr., Benedicto, Enrico, Gerardo at Nida. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, ikaw ang aming huwaran sa pag-ibig at pagkapatawad. Lagi nawa naming hangarin ang ikabubuti ng aming kapwa sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang kayo ngayong aming paglingkuran, hiniling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit pinabuti niya siya ipanganak ng birin bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinamin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Sanglibutan, mahawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan, bilang sangla ng tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin.
at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at magmahal. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ating Panginoon.